So what's up? Magandang araw sa inyong lahat mga kamanok. So once again, this is PJ Vergara of Linyada ng Mamay. So panibago na namang kaalaman, panibago na namang tips and topic ang ating pag-uusapan. So mangyari sana mga kamanok na tapusin nyo ang video ito, especially sa mga newbie, sa mga baguhan, nababago pa lamang na nahilig sa pagmamanok. So malaki ang maitutulong ng bawat video, ng bawat details, information na i-share ko sa inyo. Okay? So, itong aking mga ideas, mga knowledge, kaalaman na i-share dito is yung iba, okay? Kasi yung iba naman nag-share din ng kanilang mga knowledge. So, although marami na ang nakalagay sa aklat, sa libro, pero hindi po lahat. So, ngayon pag-uusapan natin is all about vaccine. Okay, kung gaano kahalaga ng vaccination pagdating sa ating mga alagang mga manok. It's either sa sisiw, sa mga tandang, sa mga inahin, at sa overall, okay, na edad ng ating mga alagang mga manok. So, meron kasing mga vaccines na para sa mga sisiw, para sa mga day-olds, para sa mga baby stags, para sa mga pullets, para sa mga tandang, okay? Meron pong mga vaccines para sa kanila. At ngayon, yun ang pag-uusapan natin at ating bibigyan ng explanation. Itong topic natin na itong mga kamanok, lilinawin ko galing pa rin ito sa inyo, sa ating mga subscribers na nagtatanong sa comment section. Kaya mga kamanok, kung ikaw meron kang gustong malaman, gustong alamin, agam-agam, or nagtataka ka ba sa mga information tungkol sa pagmamanok, well, i-comment mo lang yan dito sa baba ng comment section. Babasahin ko yan at pag nabasa ko, gagawin ko yan ng video kagaya neto. Kung sino man nagtanong ng topic nating ito ngayon, kung ano nga daw po ang pinagkaiba ng killed vaccine at yung live vaccine. Ito po kasi parehas po silang nakakatulong sa ating mga alagang mga manok, mga sisiw, mga tandang, para po sila ay lumaking healthy. Okay? So, sabihin ko na po sa inyo ang killed vaccine po at live vaccine na ating ginagamit sa ating mga alaga ay nakakatulong po upang maiwasan natin ang mortality. Pag sinabing mortality, yung paano ko sasabihin, yung pagkamatay ng ating mga alaga. So, iniiwasan po natin yon through vaccinations. So, mga kamanok, bago natin simulan yung topic na yan, isa lang palaging hinihiling ko. Huwag niyo sanang kalimutan na pindutin ang subscribe button at i-like ang video ito para sa mas marami pang usaping manok na kagaya nito. And syempre, kaya maganda dito sa ating channel mga kamanok, hindi po kayo iba. Okay, parang magtutropa lang tayo. Kung may katanungan kayo, okay, sasagutin ko po yan through my experiences sa pagmamanok. Medyo matagal na rin po tayo dito. Possible mga 15 years or mahigit pa yung ating experience dito. And syempre talagang inaaral ko at tinitingnan ko talaga kung ano ba talaga yung mga details, mga information na maaari kong isulat, okay, sa aking papel dito sa akin na nakatago naman para sa ganun, mabalikan ko pagdating ng panahon. Okay? So, yung pong experience ko, yung po ang nagtuturo sa akin kung ano po yung dapat gawin sa mga susunod pang mga henerasyon. For example, ngayong araw na to, nagkaroon ng halak, nagkaroon ng sakit ang aking alaga. So, ngayon, titingnan ko kung ano ba yung magagandang antibiotic, magagandang remedyo, o ano ba talaga yung magandang ginagawa dito para gumanda, gumaling, maging masigla ulit, maging malusog. So, sinusulat ko po yan. For example, antibiotic, ito pala yung ginamit ko at gumaling yung aking alaga dito sa pagkakasakit. So, sinusulat ko po yan. Pagka dumating ulit ito sa point na nagkaroon ulit ako ng manok na may sakit na ganito, madali ko pong mababalikan. Sa aking libro, titingnan ko po kung ano po yung mga antibiotic na ginamit, ano po yung paraan na aking ginawa. So, kaya mga kamanok, napakaganda nitong ating channel para po sa inyo. Kung may katanungan kayo at na-experience ko yan, hayaan nyo i-share ko sa inyo ang aking kaalaman tungkol sa inyong mga problema. So, kung nakasubscribe na kayo mga kamamay, maraming salamat sa inyo at simulan na po natin ang topic natin ngayong araw na to. Medyo babagal-bagal lang ko lamang para po makarelate or mag-gets din ng ibang mga newbie, mga baguhan, yung aking pagpapaliwanag. Okay? So, medyo bumababa lang to. So, bakit ba kailangan nating mag-vaccine? Okay, yung iba nating mga backyards dyan, mga baguhan, nagtataka, idol, hindi na namin kailangan ng vaccination. Unang-una, napakamahal niyan. Pangalawa, hindi namin alam kung paano ba ibibigay yan. Ito nga po mga kamanok at sasabihin ko po sa inyo kung paano po ang tamang pag-administer, ang tamang pagbibigay sa kanila.
Sabihin ko rin sa inyo kung magkano, ano? So, para din may idea kayo. So, sa first day, ako kasi nagbibigay ako from day 1, day old, okay, day old. Ito po ay, ano lang ito po ay depende sa lugar ko, ano? So, nagbibigay po ako niya ng NCD B1B1, okay? So, dito po sa amin, ang B1B1 po ay 450. Okay? Yan po ang presyo dito. NCD B1B1, pwede po yan sa day old hanggang 14 days. Okay? Kung hindi kayo nakapagbigay ng day old, pwede pong day 7, pwede rin day 14. So yung pangalawa, sa day 14 po, nagbibigay naman ako ng vaccine sa kanila. Ang binibigay ko po dyan ay Gumboro 1. Gumboro 1. Okay? Tandaan nyo, yung una, NCD B1B1. Pangalawa, Gumboro 1. After 7 days, nagbibigay ako ng Lasota. Okay? Lasota po ano. Then other 7 days, nagbibigay ako ng Fowlpox vaccine. Then next 7 days, nagbibigay naman ako ng Gumboro booster. Okay? Kasi po talagang hindi po nawawala yung Gumboro dito sa aming lugar. Pag sinabing Gumboro, ito po yung sign and symptoms na makikita nyo sa inyong mga sisew na nanghihina. Bigla na lang silang manghihina, tatamlay sa pagkain, gagaan, mamamayat, manunuyo ang kanilang mga binte. So, makikita nyo po yan, bababa po ang kanilang mga bagwes. So, Gumboro po yon. Then, yung po mga sinabi kong yan, yung mga vaccine na NCD, B1B1, Gumboro 1, Fowlpox, Gumboro booster, sila po ay live vaccine. Ito po yung mga vaccine na kapag nabuksan na po ninyo, hindi nyo na po ito po pwedeng itabi or itago sa rep para magamit nyo pa ulit sa susunod pang paggagamitan. So, live vaccine, hindi na po siya kailangang gamitin pa ng pangalawang beses. So, pag nabuksan nyo yan, dispose na kaagad, tapon na po yan. Okay? So, next, day 35, Coryza vaccine. Ito po yung vaccine na hindi po hinahayaan na magkaroon ng pagluluha ang inyong mga sisew, pagkakasipon, pagkakapisik at pagkakahalak. Yan po yung Coryza vaccine. Pagka meron po ng Coryza vaccine ang inyong mga alaga sisew, sigurado po ako, dire-diretso na po ang paglaki ng mga yan. Okay? Dire-diretso na po ang paglaki ng mga yan. At ito pong Coryza vaccine, mga kamanok, ito po yung tinatawag nating killed vaccine. Pag po kayo ay meron nito, ito po yung po pwedeng itabi sa refrigerator at po pwede po pong magamit sa susunod pang mga panahon. For example, ngayong season na to, hindi nyo naubos itong Coryza vaccine, which is killed vaccine, pwede nyo po itong ilagay sa refrigerator at magamit nyo po sa susunod pa pong mga panahon. Hindi po kagaya ng mga killed vaccine na sinabi ko sa inyo na kapag nabuksan ay dapat i-dispose na kaagad. Magkaiba po sila. Itong live vaccine, pag nabuksan, dispose. Itong killed vaccine, pag nabuksan, pwede pong itabi sa rep at pwede pa pong magamit ito. Hanggat hindi pa siya expired, matagal naman ang expiry date na ito, pwede niyo po itong magamit pa sa susunod na mga panahon. Okay? Kaya mas maganda yung killed vaccine. Ito po kasi ay intramuscular. Okay? So, ito po ay ini-inject intramuscular para po makuha ng ating mga alaga yung magandang antibodies, body protection, okay, mula sa mga sakit na maaaring dumapo sa kanila. Especially kapag ganito ang panahon, nag-uulan, init-ulan, napakaganda po ng Coryza vaccine para maiwasan po ang pagkakasakit ng ating mga alaga. Kasi po, hindi natin masasabi Okay? Yung ating mga alaga ngayon, ang sigla-siglang kumain. Bumuhos ang ulan nung gabi, tapos kinabukasan makikita nyo may sipon na. Medyo magana yung kanilang mga mukha. So, yun po ang kagandahan ng Coryza vaccine. Iniiwasan po niya na bumaba po yung immune system ng ating mga alaga mula sa mga respiratory diseases. At ano yung mga respiratory diseases? Ito po yung pagkakasipon, pagkakapisik at halak. So, siya po ay maaasahan pagdating sa mga ganyan. Tapos yung mga live vaccines na sinabi ko sa inyo, ito naman po ay maaasahan para doon sa mga, alam niyo na, peste, sa mga gumboro, yung sinasabi ko sa inyo, paghina po ng immune system nila mula sa mga viruses and bacterias na meron dyan sa inyong mga manukan. Maniwala man kayo sa hindi mga kamanok, napakalaki ng maitutulong ng vaccination program pagdating sa inyong mga alagang sisew. Okay, so sa mga magtatanong, Idol, magkano naman po ang magagastos
kung sakaling kumpletuhin ko ang vaccination ng aking mga alaga. So possible 2,500 po. Okay? So yan po yung mga live vaccines. Total of 2,500 kasi po ilan din po yon. So 500 kada administer, 500 kada bigay. So malaking tulong yan mga kamanok, sigurado ako. And syempre, extra tip, bonus tip ng mga kamanok, kung kayo ay may pinapalaking mga sisiw, mahalaga po mga kamanok na yung kanilang flooring, yung brooder ninyo, kailangan yung mga droppings nila lusot sa ilalim. Maganda, medyo maluluang po yung flooring nila, yung butas, para po sa ganon, hindi po nila makuha yung sakit mula sa kanilang kapaligiran. Kasi po, ang mga sakit, unang-una nakukuha po ng ating mga alagang mga manok sa kanilang mga droppings. Okay? So, secondary na po yung dumi ng inyong manukan. Okay? Kung puro po droppings ipot yung kanilang tinutungtungan, so possible mataas na magkasakit ang mga yan. Pero kung inyo pong flooring ng inyong brooder ay medyo malalaki po ang butas at wala pong nai-stock up na mga droppings dyan, malamang sa malamang lalaki ng maayos ang inyong mga alagang sisiw. Plus, may complete vaccination kayo, sigurado ako, hindi nyo problema ang mortality. Okay? So mga kamanok, sana kahit paano nabigyan ko ng linaw, ng maayos na paliwanag kung ano ba pinagkaiba nung live and killed vaccine pagdating sa pagmamanok. Okay? So idol, kung sino ka mang nagtanong, mag-comment ka naman kung na-satisfied kita. Sa mga gustong magtanong, open na open ang comment section. Ilagay mo lang dyan. Gusto ko maging kaibigan din kita at syempre gusto ko rin makatulong sa iba. So paano mga kamamay, sinasabi ko palagi sa inyo, mahalaga ang linyada bago ang kalidad ng manok. Okay? So, paano mga kamanok? See you for our next vlog. Paalam.